Noong araw, madalas nating marinig ang tatay, ang haligi ng tahanan na taga-disiplina, habang si nanay naman ang ilaw na laging malambing. Pero sa modernong panahon ngayon, tila marami na ang nagbago sa paraan ng pagpapalaki natin sa ating mga anak. Well, totoo yan, Attorney Joe. Mula sa paggamit ng technology hanggang sa mas bukas na communication, iba-iba na po yung parenting styles noon at ngayon, mas hands-on na rin yung mga magulang ngayon sa aspeto ng emotional na pagpapalaki ng bata. Mayan Audrey, no? Kaya naman ngayong umaga, makakasama natin si Mami Cristel Joy De Leon. Isa po siyang mommy content creator na madalas magbahagi ng kanyang journey at tips para sa pagdating sa pagiging magulang. Good morning, Mami Cristel, at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Morning! Good morning po. Okay, Mami Cristel, base sa yung observation o yung mga experiences mo, ano yung pinakamalaking pagkakaiba ng paraan ng pagpapalaki sa atin noon, kung i-compare po natin sa pagpapalaki ng mga bata ngayon? Actually, marami pong differences Based sa experience ko po, yung way ng pagpapalaki ng mga magulang before, sobrang stricto. Siguro ganun din sila pinalaki ng magulang nila, pero ganun po yung experience ko. Parang sobrang stricto ng pagpapalaki ng mga magulang before compared ngayon sa generation ngayon. Ngayon kasi more on gentle parenting na po ang nauuso. So, and for me, nag-work po sa amin yung ganun, yung gentle parenting. Naku, Mami Cristel, nabanggit mo yung tinatawag na gentle parenting. Dati, very authoritarian yung parents natin, ang lakas ng palo. Ngayon ay may tinatawag na, tulad na nabanggit mo, ay yung gentle parenting. Maaari mo po bang ipaliwanag ito? At bakit nga ba naging popular ito ngayon sa panahon ngayon, no? Gentle parenting po is siguro as a mom din sa generation ngayon, na-experience ko kung paano yung super strictong pagpapalaki sa bata. So, as a mom, parang ayaw kong gawin sa baby ko yun or sa anak ko yun. So, gentle parenting po is parang hindi naman totally maluag ka sa bata, pero it's more on mas aware kami sa emotional intelligence ng bata. Yung para mas maging close ba? Kasi before, yung mga bata before, parang hindi sila close sa person nila, parang hindi sila close sa magulang nila. Kasi yung mga magulang before parang medyo super stricto, ganyan. To the point na yung mga bata is nahihiya mag-communicate, magsabi ng nararamdaman. O may mga times pa nga po na parang nahihiya ka na yung maging close sa magulang mo kasi sobrang stricto nila. Pero sa generation po ngayon, gentle parenting po is parang nakakatulong sa amin para mas maging close pa dun sa bata. Para magkaroon kami ng open communication, ganyan. And more on focus talaga siya sa emotional and mental health ng bata. Okay, Mami Cristel, hindi naman kaya maabuso yung pagiging gentle parenting, na mawalan na ng respeto yung mga bata ngayon sa kanilang mga magulang dahil napaka-open ng communication. Di katulad nga nung panahon natin na talagang pipiliin mo yung salitang gagamitin mo sa mga magulang mo because nandun yung respeto. Hindi lang basta takot, pero nandun yung respeto. Paano natin masisigurado as a parent na hindi maabuso to ng mga bata itong pagiging open sa communications? Yeah, may other way naman po ng pag-gentle parenting. Parang hindi naman po porket gentle parenting is magiging sobrang luwag mo na sa bata. Siyempre, andun pa rin po dapat yung boundaries. Parang for example, pwede kayong maging magkaibigan. Parang sa iba kasi parang tropa-tropa lang. Pero andun pa rin yung boundaries as a mom and dun sa bata. Ganun po. Siguro importante din po siguro yung boundaries pagdating sa gentle parenting, and pwede naman siyang mix na hindi lang parang pwedeng i-adapt mo din yung old style habang nag-gentle parenting, ganun, pero in a gentle way. Kumbaga kung magiging stricto ka, parang
kailangan mong i-explain muna sa bata. Kasi yun yung naintindihan ko po nung bata ako eh. Kasi dati, ang magulang palo lang ng palo. Ngayon kasi more on, bago mo pagsabihan yung bata, i-explain mo muna yung mali. Dapat iintindihan niya muna yung mali para maintindihan niya kung ayun yung dahilan kung bakit nagagalit yung magulang. Parang ganun po. So, it's more on boundaries po. Okay, Mami Cristel, punta naman tayo sa mainit na usapan, no? Malaking factor ngayon ang gadgets. Paano niyo po ba binabalanse yung paggamit ng technology sa mga bata nang hindi nawawala yung disiplina nila na itinuturo natin sa pang-araw-araw? How do you balance that, Mami Cristel, at yung advice mo sa ating mga manonood? Well, ako po personally po ay hindi kasi ako screen time sa baby ko. Ano po ako, since full-time mom po ako and full-time content creator, binabalance ko po yung oras ko para magkaroon kami ng time. And kung medyo busy naman ako, naghahanap ako ng mga kalaro niya. Yung parang ginagala ko po siya sa labas or hinahayaan ko siya makipaglaro sa mga pinsan niya. Kasi mas maganda pa rin po yung interaction sa yung bata sa bata, ganyan. Pero mayroon akong kapatid po na pinag-i-screen time yung anak niya, pero balance pa rin po. Parang, for example, 2 beses lang siya mag-screen time per day. Parang morning, 15 minutes is okay na, tapos night is 15 minutes din. Ganun po siya mag-screen time. Okay, Mami Cristel, bilang panghuli, no, matanong ko lang, ilan taon na po yung mga babies ninyo? Ilan po at saka ilan taon na sila? Isa pa lang po yung baby ko and mag-1-year-old na po siya. Mag-1-year-old. Okay. Well, maraming salamat sa mga payo, Mami Cristel, and we hope na marami sa ating parent ang magkaroon ng idea kung paano ba nila mahuhubog ang kanilang anak sa kanilang paglaki. No? Ayan. Thank you so much sa iyong mga advice. Thank you, Mami Cristel.